Isang napakalaki at napakalakas na bagyo ang maaaring pumasok ngayon sa Pilipinas sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pinakahuling ulat, ang bagyo na ito ay maaaring isang super typhoon na maaaring pumasok sa bansa ngayong Biyernes ng gabi o Sabado ng madaling araw. Ayon sa mga ulat na may dala itong malakas na hangin, malakas na pag-ulan at posibleng pagbaha at landslide sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. At tingnan mo kung gaano kalakas ang bagyong ito. Matapos ang ilang araw na pananalasa, tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Tino. Sa likod ng kanyang pag-alis, iniwan nito ang matinding pinsala, mga nasirang bahay, binahang komunidad at mga pamilyang nawala ng kabuhayan. Ayon sa mga ulat ng otoridad, umabot sa mahigit kumulang 100 katao ang nasawi habang daang-daang libong pamilya ang naapektuhan sa Visayas at Mindanao. Malakas na hangin, walang tigil na ulan at mga landslide ang dahilan ng trahedya sa maraming probinsya. Ngunit habang unti-unti palang bumabangon ng mga residente mula sa hagupit ni Tino, may isa na namang bagyo ang nagbabantang pumasok sa bansa. Ang bagong sama ng panahon na ito ay may international name na Phonwong. Ayon sa Pag-asa, matatagpuan ito sa silangang bahagi ng Pilipinas at papalapit sa ating bansa sa mga susunod na araw. Bagamat nasa labas pa ito ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility, inaasahang lalakas pa ito at maaaring magdala ng mas malakas na ulan at hangin sa mga bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya hindi dapat magpakampante, panatilihin ang pagbabantay sa mga weather bulletin at siguraduhing handa ang inyong pamilya kung sakaling lumala ang panahon. Kapag tuluyan ang pumasok sa bansa, tatawagin ng bagyong itong Uwan na may international name na Phonwong. 2 bagyo sa buwan ng November. Ayon sa mga ulat, ito ay mabagal kumilos pero malawak at may posibilidad na umabot ito sa super typhoon category bago tumama sa kalupaan. Sa laki ng sirkulasyon ng bagyo, inaasahan na mararamdaman ang malalakas na epekto ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon at sa Eastern Visayas. Kaya naman pinaghahanda ang mga sumusunod na lugar, ang Northern and Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mimaropa. Samantalang ang Cebu at Visayas area ay patuloy na babantayan dahil maaari pa rin silang maapektuhan ng outer rain bands ng bagong bagyo na si Super Typhoon Uwan. May mga ulat na maaaring bumaba pa ang bagyo dahil sa malakas ang pressure area, pero pwede din naman mag-stay ito sa ganito. Ang lugar na pinakabinabantayan at maaaring tamaan at ang pinakasentro nito o tinatawag na eye wall ay ang mga lugar na babanggitin ko, kaya naman kung sakali ay maghanda na para safe ang buong pamilya. Ito kapatid ang mga lugar na maaaring maapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Mga lugar na posibleng direct landfall area, pinakamalakas na epekto ito kapatid. Ito ang mga lugar na tinutumbok ng project track ni Uwan: Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Island. Inaasahang mararanasan dito ang pinakamalakas na hangin at ulan at posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signal number 3 to number 4 kapag pumasok na sa PAR. Mga lugar na posibleng makaranas ng malakas na ulan at hangin, bahagi ng eye wall o outer rain bands ng bagyo: Ilocos Sur, La Union, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija. Maaaring magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa at pagkawala ng kuryente. Mga lugar na posibleng maapektuhan ng habagat o ulan dahil sa outer rain bands. Ito ang mga lugar na kahit hindi direktang tatamaan, makakaranas pa rin ng mga ulan: Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Batanes, Cavite, Quezon Province, Marinduque. Sa Bicol Region, nariyan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes at Masbate. Dito, posibleng maranasan ng pag-ulan na dulot ng pinakamalakas na habagat kahit malayo sa sentro ng bagyo.
Mga coastal area na dapat mag-ingat sa storm surge at malaking alon: baybayin ng Isabela, baybayin ng Aurora, baybayin ng Quezon, Polillo Island, baybayin ng Camarines Norte at Sur, baybayin ng Ilocos Norte, Cagayan at Pagudpod area. Posibleng umabot sa 2 hanggang 4 na metro ang storm surge o pagtaas ng tubig dagat. Ang mga ito ay posibleng tamaan ng bagyo, kaya naman kung isa ang lugar mo sa mga nabanggit, dapat ka nang maghanda ngayon pa lang. Siguraduhin na may sapat na pagkain, malinis ang inumin, flashlight, baterya at mga gamot sa inyong tahanan. Ihanda rin ang mga mahalagang dokumento at alamin kung saan ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong barangay. Huwag nang hintayin pa ang huling sandali bago kumilos. Mas mabuting handa bago dumating ang sakuna kaysa magsisi sa huli. Patuloy din makinig sa mga opisyal na anunsyo ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan at iwasang maniwala sa mga maling impormasyon na kumakalat social media. Tandaan, sa panahon ng kalamidad, ang kahandaan at disiplina ng bawat isa ay ang tunay na sandata laban sa bagyo. Maging alerto at manatiling ligtas at magtulungan tayong lahat. So ayun mga kapatid, sa gustong makita kung paano mag-track ng bagyo, punta lang kayo sa Chrome at i-search ang Zoom Earth Weather Map and Hurricane Tracker. So ganito yung lalabas doon. Ayan, ganyan. Makikita nyo yung bagyo, yung oras at kung kailan siya papasok. So eto kapatid, makikita nyo dyan yung kulay pula. Ayan yung bagyo. Grabe, sobrang lakas talaga niyan. Isang super typhoon. Dati pag pumapasok yung bagyo, signal number 1 muna, di ba? Then tataas ng signal number 2, signal number 3. Ngayon hindi. Super typhoon agad. Super typhoon agad yan. Kaya kailangan nyong mag-ingat. Iwasan yung mga pwedeng mag-landslide, mga maaaring bahain o may katabi man kayong ilog na malaking ilog. Lumikas na kayo para naman maging safe. Nasa huli ang pagsisisi mga kapatid, kaya kailangan nyong mag-ingat. So nakikita nyo yung kulay pulang yan, ganyan kalakas yung bagyong ito. So samantala naman, eto naman yung bagyong Tino. Okay, nakalabas na at napasok na siya sa Vietnam. Nakapasok na yan sa Vietnam at wala na sa Pilipinas. Pero nasundan na naman ng bagong bagyo. Hindi pa nga nakakabangon ng Cebu, eto na naman. Ang target ang Luzon, Visayas. Kaya naman sa mga nabanggit kong lugar kanina, alam nyo na ang gagawin nyo. Magdoble ingat. At laging bantayan ang mga balita ng Pag-asa. So napakalaking bagyo neto mga kapatid, kaya kailangan nyong mag-ingat. This is Yun YT, maraming salamat. Mag-track kayo ng bagyo. I'm out.